Si Maria Labo ay isang may bahay na talaga namang masaya sa kung ano ang mayroon siya noon. May asawa na mapagmahal, maunawain at maaasahan. Nagsamang tama lang ang dalawa, tipong ang pera na pumapasok sa araw-araw ay sakto lang para sa kanilang gastusin. Lumipas ang mga taon na nagsasama ang dalawang magsing irog ay biniyayaan sila ng lalaking anak. Maayos na naipanganak ito ni Maria Labo. Sa pagdaan ng buwan, taon ay napag-usapan ng dalawa na hindi po pwedeng kung ano sila noong ipinanganak ay ganoon din sila mamamatay. Nang dahil din sa karagdagang responsibilidad ay napagdesisyonan ng mag-asawa na umalis muna si Maria Labo papunta ng England. Magtatrabaho siya noon bilang isang kasambahay. Maganda, napakaganda ng pakikitungo ng kanyang amo kay Maria Labo. Itinuturing siyang parte ng kanilang pamilya. Ilang buwan na nagtatrabaho dito si Maria. Ang isa sa pinakapaboritong kainin ng kanyang inaalagaan noon ay ang half-cooked na atay ng baboy. Lumipas pa ang ilang mga buwan ay nakaramdam si Maria Labo ng kakaiba sa kanyang amo. Isang gabi naalimpungatan si Maria Labo. Pagdilat ng mga mata niya ay nakaamoy siya ng animoy sunog na kandila. Sinubukan niyang tuntunin ang pinakapinanggagalingan ng amoy. Unang punta niya ay sa kusina at sala. Ngunit wala siyang natagpuan. Napagdesisyonan niyang pumunta sa ikalawang palapag kung saan ang kwarto ng kanyang amo. Doon, naninag niya ang kulay dilaw na ilaw na nanggagaling sa kwarto. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. Tinanggal ang suot na tsinelas. Gamit ang kanyang kamay ay itinulak niya ito ng kaunti. Sa unti-unting pagbukas ng pinto ay nakita niya ang kanyang amo. Nakaupo ng patalikod, pinapalibutan ng kandila at bumubulong ng lengguwaheng hindi niya maintindihan. Habang pinagmamasdan niya ito ay saglit na napahinto ang kanyang amo sa pagsasalita. Ilang segundo ang lumipas tumingin ito sa kinaroroonan ni Maria at doon kumaripas siya ng takbo. Isinawalang bahala ni Maria ang kanyang nakita sa kwarto noon. Life must go on. Hanggat patuloy siyang nakakakuha ng pera pantustos sa kanyang mga mahal sa buhay ay hindi siya tumigil. Lumipas pa ang ilang linggo mula noong nakita niya ang kanyang amo ay nagkaroon ng mataas na lagnat si Maria. Paminsan-minsan ay sumusuka siya ng dugo at hindi makatulog. Isang araw, napagpasyahan niyang pumunta sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar. Ngunit nang makuha niya ang resulta ay negatibo ito. Ibig sabihin ay walang nakitang kung anong problema sa kanya. Lalo pang lumala ang sakit na nararamdaman ni Maria Labo. Ang mga mata niya ay nangitim sa kawalan ng tulog. Mapapansin din na bumaba ang kanyang timbang. Base sa mga kwento ay nakakaramdam si Maria Labo ng gutom. Ngunit kahit na anong kain niya ay hindi siya nabubusog. Araw ang lumipas, hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Kaya naman napagpasyahan niyang bumalik dito sa Pilipinas. Ang hindi niya alam, ang kanya palang amo ay isang vampira o kasama sa samahan ng mga taong umiinom o kumakain ng tao sa kanilang lugar. Ang amo ni Maria ay may kaalaman sa maitim na mahika. Isang linggo mula noong nakauwi si Maria Labo ay nalaman niyang pumanaw na ang kanyang amo. Dahil walang maisagot ang mga doktor noon sa kanyang nararamdaman ay kumonsulta siya sa isang albularyo. At dito naliwanagan si Maria sa mga nangyayari. Sinabi ng albularyo na may ipinainom sa kanyang bagay mula sa kanyang amo kaya niya nararamdaman ang ilang mga hindi maipaliwanag na nangyayari sa kanyang katawan. Isang araw, kabilugan ng buwan, tahimik ang kanilang lugar sa Capiz. Hangin na pumapagaspas sa mga halaman ang tanging maririnig. Sa kanilang bahay ay naiwan si Maria at ang kanyang anak. Nakahanap kasi noon ng trabaho ang kanyang asawa. Nang umuwi ito galing trabaho ay nagulat siya sa ikinikilos ni Maria. Kung dati ay matamlay ito at namimilipit sa sakit ay noong gabing yun ay masiyang sinalubong ni Maria ang kanyang asawa. "Mahal, handa na ang pagkain. Umupo ka lang dyan at magsasandok ako."
Malambing na banggit ni Maria. Mabilis nagsalita ang kanyang asawa at sinabi niyang, "Nasaan ang anak natin? Andyan lang siya, hayaan mo at ipapakita ko sa iyo. Samahan mo akong puntahan siya." Sabay tayo ng kanyang asawa at pumunta ang dalawa sa kanilang lumang refrigerator. Si Maria Labo ang siyang nagbukas ng ref. Sa unti-unting pagbukas ng ref ay umalingasaw ang malansang amoy at hindi nagtagal tumambad sa kanyang asawa ang pugot na ulo ng kanyang anak. Hindi makapaniwala ang kanyang asawa sa nakikita. Saglit na napahinto sa kinatatayuan ang kanyang asawa. Ilang sandali ang lumipas, pumunta siya sa kanilang kama at kinuha ang mahabang patalim. Hindi nagdalawang isip ang kanyang asawa noon na tagain sa mukha si Maria Labo. Wakwak ang mukha ni Maria Labo at napakaraming dugo ang siyang kumalat sa sahig. Ngunit noong gabing yun ay nakatakbo si Maria papunta sa nagtataasang dayami sa kanilang lugar. Dito na rin nakuha ang bansag sa kanyang Maria Labo dahil sa Ilonggo ang labo ay may ibig sabihing tagain o to slash. At ito ang nagsilbing simula ng panggagambala ni Maria Labo hindi lang sa loob ng Capiz kundi sa karatig probinsya ng Capiz. Sinasabing ang pinakapinupuntriya niya ay yung mga batang sa gabi ay nasa labas pa rin ng kanilang bahay. Marami-rami ang mga reported cases ng di umano pagpapakita ni Maria Labo. Andyan na ang mga barangay ay mismong pumupunta sa masusukal na kagubatan o tagong lugar dahil doon daw nakita o nakatira si Maria Labo. Ngunit noon, walang anumang bagay ang magpapatunay mapa-video o litrato ng panggagambala ni Maria Labo. Ngunit magpasa hanggang ngayon, kahit na unti-unti nang nagiging moderno ang ating mundo, ay nananatili pa rin sa mga isipan ng mga taga-Capiz ang legendary aswang na si Maria Labo. At iyan ang mabilis na kwento ni Maria Labo. Sa parting ito kapatid ay ipapakita ko ang ilan sa pinaka-nakakatakot na litratong inyong isinend sa ating email address. Uunahin natin ang litratong ito galing kay Pabs Travel Vlog at sinabi niyang, "Kuha ito noong 2016. May rides kami ng tropa noon papuntang Baguio. Hindi namin inaasahan na may makukuhanan kaming ganyan. Nagtataka kami kung bakit may dumaan sa likod ng bintana kasi kami lang ang pinakalas na pumasok sa Diplomat Hotel noong araw." Ang susunod naman ay ang litratong ito. Kuha ni Joshua Besabe. Sinasabi niyang, "Taga Batangas po kami. Year 2018 pa po ang picture na yan noong nagpunta kami sa Baguio. Noong pauwi kami ay ang lahat ng aming pamilya ay nagkasakit, nilagnat. Nang tingnan namin ang litratong kuha namin sa Diplomat Hotel ay ito ang bumungad sa amin." Ang susunod naman ay manggagaling kay Pixel X Vlogs at sinabi niyang, "This picture was taken back on year 2009. When me and my tropa are having fun on our duty somewhere in Laguna. I took the picture of him using my new Olympus digital camera and I'm pretty sure that nobody's behind him at the time. I was very shocked and spooked to see the picture and we left the place quickly." Ano sa tingin niyo kapatid? Alin sa mga isined ng ating mga taga-subaybay ang siyang nagpataas ng inyong balahibo? I-comment lamang ito sa ibaba. At siguro, dyan na matatapos ang ating kwento. Tandaan na sa panahon ngayon hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa bawat kwento, litrato o video ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagsuporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.